Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. Truly appreciated. God bless you all. Paunawin sa akin ni Gemini ay Moon Energy. Ayan. Pay attention to your intuition at this time and move ahead confidently. Kasi ang daming messages, ang daming intuitive messages dito ang maaaring pinapadala sa inyo ng Divine Universe, Gemini, no? Maaaring you are in a situation wherein you need guidance talaga sa ngayon, kaya pinapadalhan kayo ng mga intuitive messages to guide you, no? On how you're going to navigate your circumstances sa ngayon. So, pakinggan ninyo, bigyan ninyo ng oras na makinig, na mapakinggan ninyo ang inyong intuition, okay? So, what else? We have Owl, ayan. So, you know what, Gemini, napaka-blessed ninyo kasi ginagabayan talaga kayo. Maaari talaga na may sitwasyon kayo na we're in, siguro nagdadasal din talaga kayo. You're asking for guidance, no? You're asking for light. You're asking for direction siguro dito sa Divine Universe. And here you go, sinasagot niya, no? Gemini, ang inyong kahilingan, binibigyan ka dito ng mga intuitive messages, spiritual messages, wisdom, you know, para matulungan ka sa transition na ito na pinagdadaanan ninyo. Kasi maybe this is a big change. This is a huge change na nangyayari or mangyayari sa buhay ninyo. Kaya, maaari sigurong humihingi ka ng gabay at binibigyan ka, no? Binibigay sa iyo kung ano yung guidance na kailangan ninyo so that you will be on the right track, so that you will be treading the right direction dito, no, Gemini? Kaya mag-ano kayo ha, mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, because during those times, no, ninyo marireceive talaga ang mga gabay na yan. Lalo-lalo na kung busy kayo, kung lagi kayo may ginagawa, busy ang isip ninyo, busy ang katawan ninyo, hindi ninyo maririnig ang gabay na yan, yung mga intuitive messages na yan, ano? Pero pag tahimik kayo, nagpapahinga kayo, no, that is the time na napapasok yan sa inyo, maririnig ninyo kung ano ang bulong sa inyo ng Panginoon, ano, to guide you. We have Phoenix rising, yan. So there are period of crisis sa buhay ninyo, pero wag kayong mag-alala, no? Kasi unang-una, wala namang problemang hindi natin nalalampasan. Walang problemang binibigay sa atin na hindi natin nasusolusyonan. That is just part of life. That is part of life hiccups na dumating sa buhay ninyo. Kung meron man kayong crisis na pinagdadaanan sa ngayon, it will pass, Gemini. Yun ang isipin ninyo, it will pass. Kasi kahit nga napakalakas na bagyo, tumitila din, di ba? Hindi naman nag-i-stay. Nothing is set in stone. Nothing is yet set in stone. Change is constant. Laging nagbabago ang lahat. Merong magbabago sa buhay natin. Lagi at lagi sa paligid natin. Even tao, di ba, nagbabago. Ganun din ang mga sitwasyon sa buhay natin. Kaya, kung meron man kayong crisis na pinagdadaanan sa buhay ngayon, it will just stay there for quite a bit. And then, that's gone, no? You will overcome that. Mapagtatagumpayan mo din yan. Malalampasan mo din yan, Gemini. It takes, sometimes, no, it takes time for us to overcome a problem or malampasan natin ang mga challenges sa buhay. It's because maybe hindi pa natin natututunan ang dapat nating matutunan mga lessons, no? But, magtagal man, matatapos din, ano? Matatapos at matatapos din. Nothing is permanent. Yun ang alalahanin ninyo. Nothing is permanent. Kaya kung anumang klaseng crisis ang pinagdadaanan ng iba sa inyo ngayon, Gemini, matatapos at matatapos yan. Aalis at aalis din yan sa buhay ninyo, no? Kaya huwag kayong mag-alala, no? Always pray. Kung sa tingin ninyo masyado nang mabigat para sa balikat ninyo or sa dibdib ninyo na dalahin ang kung anumang problema na yan, lift it all up to God, no? Lift it all up to God and to your angels and to your spirit guides, and they will come to the rescue. They will help you lighten your load. They will help you lighten your burden, no? Kahit, di ba, kapag sinurrender natin ang lahat-lahat sa Divine Universe,
Diba? Kahigaan lang ng buhay. Kahit may mga problema tayong pinagdadaanan, pero may experience ninyo, mararamdaman ninyo na kahigaan lang din, no? Pero kung iisipin mo ang iyong problema, ay talagang mabigat, kung sa mabigat, no? Pero kapag sinurrender mo yan sa Divine Universe, mararamdaman mo as the day go by, magaan lang din, no? Parang hindi ka naman nai-stress, parang sa tingin mo nakakalipas din ng isang araw na magaan lang ang iyong pakiramdam even if you have a problem, 'di ba? Problems and yung mga solusyon sa inyong mga problema kusang dumadating, 'di ba? May mga bigla-bigla na lang taong dadating at magbibigay sa iyo ng tip, magbibigay sa iyo ng advice, magbibigay sa iyo ng referral, kung ano na yung palang makakatulong sa inyong problema, 'di ba? May mga ganon. Kaya, you know what? When you surrender to the natural ebb and flow of life, when you surrender yourself, your problems, your concerns to God, ay nako, Gemini, talagang gagaan ang lahat, no? Gagaan ang buhay ninyo, gagaan ang inyong pakiramdam. Kaya, huwag kayong mag-alala, no? You are going to rise above your situation, no? You are going to rise above your situation. Alalahanin ninyo na walang problemang magtatagal, walang sitwasyon sa buhay natin ang permanente. Kaya kung ano man ang crisis na yan, problema na yan na pinagdadaanan ninyo, one day soon, it will be gone. No? One day soon, may solusyon ka sa problema na yan. One day soon, mawawala na ang problema na yan ninyo na pinagdadaanan. Because remember that miracles do happen. Diba? If you believe that a miracle is unfolding in your life, that is really going to happen. That is really going to unfold sa buhay ninyo. Yun na lang ang tandaan ninyo, Gemini. Beware, be careful who you trust at this time. Ayan. Importanteng reminder din ito sa inyo. Huwag kayong masyadong magtitiwala sa mga taong nasa paligid ninyo, no? Pakiramdaman ninyo na mag-ingat kayo sa mga taong pinag-share ninyo ng mga detalye ng buhay ninyo, ng mga kung ano man ang kwento ng buhay ninyo na medyo siguro hindi, alam mo yun, yung hindi pwedeng basta-basta na lang i-share sa iba. Now, be careful with that as well, no? Pakiramdaman ninyo, if there is something off with a person, then atras kayo, no? Don't share with any information with that person, okay? So, what else? We have full energy. Napakaganda. There is a new beginning energy. You know what? Maaari talaga sa ngayon, no, na kung ano man ang problema ninyo, ipagtatagumpayan nyo na. And because you are heading towards newness dito. This is full energy. This is a new beginning energy. So, maaaring yung problema ninyo, maaaring may solusyon na yan, maaring mawawala na yan, that's going to be behind you. Kaya naman, you are heading towards a new path. You are heading towards a new beginning dito sa buhay ninyo, no? So, embrace change, no? All you need to do now is to embrace change, embrace that transition na mangyayari sa buhay ninyo. Now is the time also that maybe kailangan nyo nang lumabas kayo sa comfort zone ninyo. Maaring may mga opportunities dito na kumakatok sa buhay ninyo ngayon that is going to require you to take risk, no? So, maaring gagawin din ninyo yan. Malakas ang inyong loob. Magiging matatag na kayo sa ngayon, ano? And maybe talagang sumusunod kayo sa divine guidance. Kaya, parang kahit hindi pa ninyo nasusubukan ng mga bagay na to, ay magagawa ninyong subukan. It's because you believe, no? You're trusting the divine that they have your back, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon dito. So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Libra. Pauna mensahe ninyo ay unicorn. Ayan. So, kung naniniwala kayo na magtatagumpay kayo, magtatagumpay kayo. Kung naniniwala kayo na there is hope, there is freedom, there are magical moments that are going to unfold sa buhay ninyo,
that is what coming towards you, Libra, no? So, yun ang sinasabi dito ng unicorn sa inyo. And we also have number 33. So, that is a master number 33. That is a powerful number. So, I also suggest dito, Libra, to please look up for the meaning of master number 33 for more guidance po, okay? We have Sun, holy moly, this is the most uplifting and most vibrant energy, no? Sa lahat. Kaya napakaganda nito. There are positive changes coming in towards you dito. Napakaganda. Napakagandang pagbabago. Pagbabago ito on a spiritual level, on a personal level, or pagbabago ito in general sa buhay ninyo. Iba't ibang parte ng buhay ninyo magkakaroon ng mga positive changes dito, no? This is a time for you to thrive. This is a time for you to grow, to evolve into the best version of yourself, Libra. Ang dami sigurong opportunities dito sa inyo, nakakatok na magbubukas ng pinto para kayo ay para mag-evolve kayo into the best version of yourself, para din sa mga magagandang pagbabago, no, sa inyong mga sitwasyon sa buhay. So, good luck, Snake. And so this is shedding old skin. So definitely talaga related pa rin yan dito kay Sun energy. Kasi meron dito mga pagbabagong magaganap. Meron dito mga transformation na magaganap. And that could be, you know, give birth to the new Libra. No? Maaring meron kayong mga attitude, ugali, behavior, mindset, beliefs, system na maaring tatalikuran nyo na because it's not serving your highest good anymore, and you are going to give yourself an opportunity ngayon na magbago, na mag-grow as a person, na mag-evolve kayo as a person, ano, Libra? So maaring may mga ganon ang ganap. At diyan sa mga pagbabagong magaganap na yan sa buhay ninyo, no, feeling ko, meron kayong mga intuitive messages na natatanggap and you are listening to it. Maaaring may gabay kayong natatanggap dito at pinapakinggan naman ninyo, no, ang mga gabay na yan na binibigay sa inyo ng Divine Universe. So, this is really beautiful. We have flowers. Ayan, napakaganda. May mga tagumpay kayo dito na makakamit sa ngayon. So, maaari talaga na yan ang maghahatid ng sa inyo, yung mga tagumpay na yan, yan ang maghahatid ng pagbabago, magandang transition, magandang pagbabago sa buhay ninyo, Libra, no? We also have number 11, and that is another master number, Libra. So, there's synchronicity talaga dito, no? So, please look up for that, no? Please look up for the meaning of master number 11 and master number 33 for more guidance po, okay? So, Libra, maghanda na kayo. Maganda na kayo dahil mayroon na kayo ditong mga goals na marireach nyo na. May mga pangarap siguro kayo dito na magka-come to fruition na. Maaaring may mga pinagsisikapang, pinagtatrabahuan kayo dito na ma-accomplish nyo na. May achievements na kayo dito. At talagang magiging masaya kayo. Magiging masaya kayo kasi makukuha nyo na kung ano yung tina-target ninyo. Makukuha nyo na kung ano yung minimithi ninyo dito, no? There is success at saka mayroon kayong emotional fulfillment na mararamdaman dito. Because this is what you want. No? Makakamit nyo na, makukuha nyo na kung ano talaga yung gusto ninyong makamit, no? So, good luck. Marriage. Wow. Marriage. So, maybe meron ikakasal na sa inyo dito ngayon, no? Kaya siguro, meron din emotional fulfillment kayo dahil meron ng magpapakasal. Maaring kayong ikakasal dito, Libra. Maaring ganon ang ganap. But you know what? Yung marriage card na to, it could also be marriage in other areas. No? That could be also marriage and business. No? Libra, maaring ganon din ang ganap. Maaring din na meron kayong business partnership dito na papasukin, no? Maybe makikipagsosyo kayo then sa isang tao or sa ibang grupo, maaring ganun din sa isang negosyo. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today po. For Aquarius, pauna message ninyo ay proposal. Napakaganda naman yan. Nakakakilig, no? May kilig factor because maaaring meron na kayong matanggap ngayon na marriage proposal for some of you, no? Maaari din naman na
kung wala naman kayo doon sa sitwasyon na pwede kayo magkaroon ng marriage proposal, maaaring this is business proposal naman, no? Maaaring merong gustong makipagsosyo sa inyo, or maaaring may gustong mag-offer ng business opportunity sa inyo dito. So, what else? We have Phoenix. Napakaganda rin ito. Maging maging prepared kayo, no? Maging prepared kayo because you are about to leave a difficult situation, no? Sa ngayon. So, merong talaga dito. Merong rising above your situation dito. Maaaring ang iba sa inyo dito nanggagaling sa sitwasyon wherein it was difficult, it was problematic, it was chaotic. Yung mga ganun ba? Yung nanggagaling kayo sa challenge, kumbaga, no? Medyo mabigat-bigat na challenge siguro sa buhay ang pinagdaanan ng iba sa inyo dito. And you are rising above that situation. You are rising above your tribulations sa ngayon, kaya tagumpay ito para sa inyo, Aquarius. So, napakaganda, no? Malapit na kayong makarating doon sa, kumbaga, sa rainbow, no? Na promise. Kasi, di ba may kasabihan na there is always a rainbow after the rain. So, yung ulan, yung unos, yung bagyo sa buhay ninyo ay, kumbaga, parang nalalapit na ang pagtatapos. Maaring ang iba nga sa inyo nakakaramdam na or alam nyo na, no, na matatapos na ang kung ano man ang inyong hirap na nararanasan, no? What else? We have Key. Napakaganda rin naman nito. There are new beginnings dito na magsisimula sa buhay ninyo. Talaga, no? Kapag merong ending, merong beginning. And dito sa Phoenix Rising, di ba? You are ending a difficult situation dito. Or your difficult situations are coming to an end. Kaya you are walking towards a new beginning, no? You are heading towards something new, new situation, new experiences. Dito ang tinatahak ninyong daan. You're about to embrace newness, freshness sa buhay ninyo. Galing kayo dito sa pagtatagumpay. So, it feels like to me that you are going to be very excited sa kung ano man ang parating sa inyo, no? Kung ano man ang bagong daan na magbubukas para sa inyo. Depende sa inyong sitwasyon. Yung yung proposal na to, no? That is also the beginning of new life ninyo. That is also a beginning of new situation sa buhay ninyo. So, talagang punong-puno kayo dito ng pagsisimula, no? There are so many things siguro sa buhay ninyo na maaring magkaroon ng pagbabago at magsisimula kayong tumahak ng bagong daan, no? So, good luck sa inyo, Aquarius. We also have Owl. Ayan. So, napakaganda. You are really, really, guided, no? Divinely guided. Kasi, alam ng Panginoon na you have different things ngayon na aasikasuhin. May marami kayong bago siguro na niyayakapin ngayon sa buhay ninyo. Kaya naman, you are divinely guided. May mga gabay, intuitive messages, mga signs, symbols, synchronicity siguro na pinapadala sa inyo ang Panginoon in order to guide you, no? Dito sa mga bagong simulang gagawin ninyo, sa mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo, no? So, ginagabayan kayo dito. Kung papaano ninyo yan ina-navigate. We have the Sun energy. Open your heart to the enormous growth ahead. So, talagang napakaganda nito. Because the Sun energy sa Tarot, this is the most uplifting, the most vibrant energy. So, positive changes are coming your way, Aquarius. Napaka-positive ng reading ninyo. Nanggagaling kayo dito sa pagtatagumpay, no? Nalabanan ang mga challenges sa buhay ninyo, yung mga ganon. And now you are heading towards new beginning, no? There's growth. There is time for you to evolve. There is time for you to succeed sa kung ano man ang mga ginagawa ninyo sa ngayon. So, this is a lot of happening sa buhay ninyo, Aquarius, no? Ang dami ninyong ganap sa buhay ninyo dito towards positivity, towards positive situations and experiences. So, good luck and congrats. So, Aquarius, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.